Binabati ko yung lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Miko. At ang kwentong ito ay nangyari pa noon sa probinsya ng asawa kong tawagin nating Jessica. Noong pumunta kami ron upang maipakilala nito ako sa kanyang mga magulang. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong probinsya pero sakop po ito ng Mindanao. Magdadalawang taon na rin yung aming relasyon noon pero hindi ko pa nakikilala yung kanyang mga magulang. Nasa probinsya po kasi yung mga ito, samantalang siya naman ay nakikipagsapalaran sa Maynila kung saan din kami nagkakilala. Dahil may katagalan na rin yung aming relasyon, kinausap po ako nito kung nais ko raw bang ipakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Bilang isang lalaki ay natuwa naman ako. Gayong nais nga niyang makilala ako ng kanyang pamilya. Kaya hindi na nga ako nagdalawang isip pa na pumayag sa kanyang kagustuhan. Okay lang ba sa'yo na isama kita kapag uwi ako sa susunod na buwan? Ipapakilala kita sa pamilya ko. Tanong pa nga nito at ako naman ay agarang tumango. Walang problema, mas maiging makapunta na rin ako doon. Tugon ko naman po sa kanya noon. Ngumiti na lamang ito kaya't ganoon na lamang yung tuwang naramdaman ko. Nakaramdam din ako ng pananabik noon dahil sa wakas ay makikilala ko na rin yung pamilya ng taong mahal ko. Nang dumating nga yung araw na uuwi na kami sa baryo ng aking nobya, maaga pa lamang ay nagsimula na kami ng aming biyahe. Kahit naging mahaba nga yung naging biyahe namin noon, ay labis naman yung sayang naramdaman naming dalawa, lalo na nga nang makarating na kami sa probinsya kung saan nga sila nakatira. Dahil hindi alam ng mga magulang niyang uuwi ito at kasama pa ako, ganoon na lang din yung pagkagulat ng mga ito nung dumating nga kami sa kanilang bahay. Nang makita nga kami ng kanyang mga magulang, mabilis silang lumapit sa amin noon at niyakap nila ng mahigpit yung aking nobya. Nagreklamo pa nga yung kanyang mga magulang na hindi man lang daw siya nagpasabing uuwi na siya. Gayong nakapaghanda raw sana sila kung alam lang nila. Natuon na rin sa akin noon yung kanilang atensyon. Ipinakilala naman ako ni Jessica sa kanyang mga magulang na ako nga yung kanyang nobyo at napangiti naman yung mga ito. Nagmano lang din ako sa kanyang mga magulang at inanyayahan na nga kami ng mga itong pumasok na sa kanilang bahay. Konting kamustahan lang noon at kwentuhan yung naganap at tinayaan na lang din nila kaming maglibot sa kanilang baryo. Ipinakilala lang din ako ng aking nobya sa kanyang mga tsuhin at maging sa kanyang mga pinsan. At naglibot-libot din kami noon sa kanyang mga tambayan noong naroroon pa siya. At nang malapit na nga ring dumilim, ay agara naman kaming bumalik sa kanilang bahay. Naging maayos yung unang gabi namin doon. Napakatahimik ng kanilang paligid at hindi maalinsangan yung panahon dahil sa malamig na preskong simoy ng hangin. Wala ring naging kakaiba sa kanilang paligid kahit pa na maikwinento yung kanyang mga tsuhin sa amin noon na may gumagalang aswang sa mga kanayunan. Ilang ulit na kasing inaaswang yung 2 buwang sanggol ng pinsan niyang si Hope. Ayon pa nga sa kwento ng kanyang mga tsuhin, muntikan na raw na makuha ng aswang na yun yung sanggol. Dahil natsyempohang hindi pala naisarado ng kanyang pinsan yung bintana ng kanyang kwarto. Labis na pagod kasi yung naramdaman nito, kaya hindi na raw niya namalaya na nakabukas pala yung bintana ng kanyang kwarto. Mabuti na nga lang at umiyak nang umiyak yung kanyang anak. Kaya't nagising raw ito at nakitang nakadungaw pala yung aswang sa kanilang bintana. Dahilan para magawa pang mapalis ng kamag-anak nila yung naturang nilalang. Pero, nang ikalawang gabi namin doon, may nangyaring hindi rin namin inaasahan. Dahil magkakalapit lang din yung mga kabahayan ng mga kamag-anak ng aking nobya. Kagad na malalaman kapag may pinagkakaguluhan yung mga ito. Mahimbing na yung tulog naming lahat noong malimpungatan kami dahil sa magkakasunod na mga pagkatok sa pintuan ng aming kwarto. Nang magising kaming dalawa ay kaagad na bumangon yung aking nobya upang pagbuksan yung pintuan. Hindi pa man niya nabubuksan yun ay nakarinig na nga kami ng mga sigawan sa labas ng kanilang bahay. Kailangan habulin natin yung aswang na yon at mapatay. Sigaw pa nga ng isa sa kanyang mga tsuhin. Dahil nagtaka naman ako sa nangyayari, lumabas na lang din kaming dalawa noon. Nung nasa labas na nga kami,
ay nakita pa namin yung mga tsuhin ng nobya ko na may dalang itak at saka buntot ng pagi. Maging yung ama at kapatid nga ng aking nobya ay ganoon din. Ano bang nangyayari, Nay? Bakit nagkakagulo sila? At meron pang dalang mga armas? Tanong pa nga ni Jessica sa kanyang ina. Nintay ko naman yung sagot ng nanay nito. At pinanindigan ako ng balahibo sa katawan nang marinig ko yung sinabi nito. Inaaswang na naman yung pinsan mo. Meron ding lagnat yung bata. Kaya marahil ay dinalaw na naman ang aswang na yon. Sinusubukan itong sirain yung bintana ng kwarto ng pinsan mo. Kaya hinahabol nga nila ito. Sambit pa nga ng nanay ng nobya ko. Nagpasya kami noong tumungo sa bahay ng kanyang pinsan. Nagkakagulo pa rin yung mga tsuhin niya. At maging yung mga pinsan niyang lalaki. Lalo na nga nung merong nagsigawan kung saan nga nagpunta yung aswang na kanilang hinahabol. Dahil nais ko ring makatulong sa kanila noon, nagpasya nga akong sumama sa mga kapatid ng aking nobya. Pinigilan pa nga niya ako noon dahil baka may mangyari raw na hindi maganda sa akin. Ngunit nagmatigas naman ako noon at sinabi ko lang din kay Jessica na wag akong alalahanin. Wala na rin siyang nagawa noon. Nung kumuha na rin ako ng itak at sumama nga sa mga kapatid niyang lalaki. Nagtungo naman sina Jessica at yung nanay nito sa bahay ng kanyang pinsan noon. Sinuyod nga namin yung paligid upang hanapin yung aswang. Malakas yung kutob ng kamag-anak ni Jessica na hindi pa nakakaalis yon. Gayong wala pa ring tigil yung pagyak ng sanggol. Umabot na kami noon sa masukal na bahagi sa may likod ng bahay nila. Dahil may mga kaluskos kaming naririnig mula roon. Mahuli lang talaga natin yung aswang yon. Hindi na siya bubuhayin pa. Wika pa nga ng isa sa mga kasama ko noon. Nagpatuloy lang kami sa aming paghahanap hanggang sa nakarinig nga kami ng mga pagsigaw mula sa tsuhin ng aking nobya. Narito siya! Ali kayo rito! Sigaw pa nga nito at mabilis rin kaming nagtakbuhan papunta roon. Nang makarating kami kung saan nga ito, ay naabutan namin siyang may kaharap na isang mabalahibong nilalang. Dali-dali kaming lumapit sa kanya noon. At nang mapansin nga kami ng naturang nilalang, ay nagsimula na itong umatras na animoy tatakas. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras noon at kaagad na sinugod yung aswang na yon. Pero tulad nga ng inaasahan namin ay mabilis itong tumakbo palayo upang tumakas rin. Narinig kong napamura pa nga yung tsuhin ng nobya ko dahil nakalayo na sa amin yung naturang nilalang. Talagang susubukan pa sana naming habulin yon pero pinigilan nga kami ng tsuhin nila. Huwag na ninyong sundan yon. Sigurado kung sa pagkakataong ito ay lalayo na yon gayong alam niya na marami nang humahabol sa kanya. Wika pa nga po nito. Alam rin kasi namin na hindi na rin namin mahahabol yon base nga sa bilis ng pagkilos nun. Walang ano-ano, napaungol nga yung tsuhin ng nobya ko na parang merong masakit sa kanya. Doon na nga namin napansin na meron pala siyang sugat sa may bandang braso nito. Bumalik na lamang kami sa bahay ng pinsan nila at natigil na rin sa kanyang pagyak yung anak nitong sanggol. Ginamot naman ni Jessica noon yung kanyang tsuhin. Nagdatingan na rin yung iba pa nilang mga kamag-anak noon na sinubukan ring habulin yung aswang sa kabilang side naman ng lugar. At sinabi nga rin ng mga ito na hindi nila nahanap yung nilalang. Magbantay na lamang muna tayo sa paligid. Baka bumalik pa yung aswang na yon at manganib pa yung anak ni Hope. Sabi pa nga ng isa sa mga tsuhin ng nobya ko. Sumang-ayon naman noon sa kanila yung iba nilang mga kamag-anak. Kaya't gumawa na lamang kami ng siga noon sa may labas ng bahay. At nanatiling nakabantay roon. Makalipas yung ilan pang oras ay naging tahimik naman yung paligid. Pinagsabihan na nga nila kami ni Jessica na umuwi na at sila na lamang daw yung magbabantay. Kaya't umuwi na lang din kaming dalawa noon at minabuting magpahinga. Bago nga kami nakatulog, ay napagkwentuhan pa namin yung tungkol sa mga nangyari sa kanyang pinsan. Mabuti na lang din at naging alerto yung mga tsuhin mo. Kung hindi, baka kung ano na yung nangyari sa anak ni Hope. Wika ko naman noon. Tumango naman yung nobya ko at hindi na rin naiwasan pang magkwento tungkol sa mga naging karanasan ng kanyang mga tsuhin noon sa aswang. Matapos kong marinig yung mga kwento nito, namangha nga ako sa kanyang mga tsuhin dahil ilang aswang na rin pala yung nagawa nilang mapatay. Hindi na nga rin ako nagtaka noon
kung bakit ganoon na lang katapang yung mga ito pagdating sa mga aswang. Nang mga sumunod nga na gabi noon, ay ganoon pa rin yung senaryo namin. Nagkagulo na naman dahil muling bumalik yung naturang nilalang. Sumama ako ulit sa mga kamag-anak ni Jessica upang tumulong na tugisin yung aswang na yon. Naghiwa-hiwalay pa kami noon para suyurin yung paligid habang daladala yung aming mga itak at buntot ng pagi. Dahil nagkahiwalay nga kami ng ibang mga kasamahan namin noon, ang ilan sa mga tsuhin ng aking nobya ay mag-isa lang din sa kanilang paghahanap. Ganoon na lamang yung gulat naming lahat noon nang may maulinigan kaming isang malakas na pagsigaw. Bakas nga sa pagsigaw na yon na nasaktan o nahihirapan ito, kaya't mabilis naming tinuntun kung saan nga nagmumula yung pagsigaw na aming naririnig. Humanda yung aswang na yun kapag may nagawa na naman siyang sugatan sa atin. Galit na wika pa ng isa sa mga kapatid ng aking nobya. Nang marating nga namin kung saan nagmumula yung pagsigaw, naabutan namin yung isang tsuhin ni Jessica na sinasakal ng isang mabalahibong nilalang. Saktong nagdatingan pa nga yung ibang mga kamag-anak nila sa bahaging yon, kaya't nakita rin nila yung sitwasyon ng isa nilang kapamilya. Nang maramdaman ng aswang na marami na naman kami ron, bigla nitong binitawan yung tsuhin ng aking nobya. Umangil pa nga ito at akmang tatakas na naman. Napandusay naman sa lupa yung tsuhin ni Jessica na nasugatan nga ng naturang nilalang. Nagsilapit kami upang subukang hulihin yung aswang na yon. Pero nang makita kami nitong tumatakbo papalapit, mabilis rin po itong tumakbo papalayo. Hindi na namin nagawa pang mahuli ito dahil talagang napakabilis po nitong kumilos. Pinagtulungan naming asikasuhin noon yung tsuhin ni Jessica. Ang ilan naman sa mga kamag-anak nila yung humabol sa nilalang na yon. Labis naman yung pag-aalala ni na Jessica sa kanyang tsuhin dahil nawala na nga ito ng malay. May sugat ito sa may bandang leg, na marahil ay dulot nga ng mahabang kuko ng nilalang na yon. Nanatili kami roon at hinintay na lamang naming makabalik yung iba pa nilang mga kamag-anak na humabol sa aswang na yon. Nagawa naming sugatan yung nilalang, pero nakatakas pa rin. Kwento pa nga ng isa sa mga pinsan ng aking nobya nang makabalik na nga yung mga ito. Talagang tuso raw yung aswang na yon. Nagawa pa rin daw niyang makatakas matapos nga nitong mag-iba ng anyo at naging isang hayop. Mabilis raw itong tumakbo palayo at hindi na nga nila nahabol pa. Mukhang hindi raw basta-basta ang aswang yon dahil nagagawa na ngang makapagpalit ng anyo ng ganon-ganon lang. Hinayaan na lang din nila ito at nagpasa na nga silang umuwi. Kahit ganoon ay naging kampante na rin kami ng gabing yon, lalo at nagawa na nga rin nilang sugatan yon at marahil ay magtatanda na rin yon. Kinaumagahan po noon, parang lahat po ng mga kabahayan pati na rin yung bahay ng nobya ko ay naglagay na nga ng mga pangontra sa kanilang mga bintana at pinto. Rumonda rin po kami noon nung gabi na. Pero mukhang hindi na talaga babalik yung aswang na yon. Hanggang umuwi na nga rin kami ng nobya ko noon. Labis namang nag-alala si Jessica para sa kanyang pinsan, lalo na sa anak nito. Pero kahit na ganoon ay wala na rin itong magawa dahil kailangan na nga naming bumalik sa Maynila gawa ng meron pa kaming trabaho. Ang sabi naman ng mga tsuhin at mga pinsan nito ay sila na raw yung bahalang magbantay at sisiguraduhin walang mapapahamak sa kanilang pamilya. Nung nakabalik na nga kami sa Maynila noon ay patuloy pa rin kaming nakikibalita. At ayon naman sa mga ito ay ligtas naman daw at hindi na nga bumalik pa yung aswang na yon. Hanggang nabalitaan na lang din namin na sa kabilang baryo daw ay merong napatay na aswang at yung hinala nga ng mga tsuhin ng nobya ko. Ayun din yung aswang na umaatake ng mga gabing naroroon din ako. Mula po noon, wala na rin kami ulit na nabalitaan na merong ng aswang sa kanila. Talagang sumakto pa na bumisita ako roon. Kaya't hindi ko yun malilimutan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito at maraming salamat po.